pong pagpalang umaga sa ating lahat. At sa mga dyan sa abroad, magandang gabi at magandang umaga. At sa lahat ng ating PDL. Muli ng Panginoon Diyos at tayo po'y nagkaroon muli ng pagkakataon na mag-aral, pagbulay-bulay ng kanyang mga salita upang malagdagan pang ating kaalaman at magkaroon po tayo ng tinatawag na pananampalatayang totoo na nagmumula po sa mga banal na salita ng Panginoon. Tayo po sumagit na manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, papuran pagsambang aming pong binibigay sa inyo, Lord, sa umagang ito. Maraming salamat at kami po inyo pong pinagtagpo muli sa gawain itong Bible study. Kahit online ay alam po namin at naniniwala po kami na kumikilos ka, Diyos, sa buhay po ng bawat isa. Kaya po, Lord, patuloy mong pagpalain itong gawain ito. Ito pong aming sabot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, mga minamahal na mga kapatiran, tayo po'y makinig ng salita po ng Panginoon. Huwag po nating sayangin ang mga pagkakataon ganito dahil ito po yung tinatawag na pinakamahalaga na pangyayari sa buhay ng isang tao na kailangan po na ating pong mapakinggan ang mga mensahe ng ating Diyos. Sa aklat po ng Titus chapter 2 verse 11 na sinasabi po doon dito na sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay nainhayag na sa lahat ng tao. Ang ating pong tatalakayin ngayon, kaligtasan para sa lahat. Yun pong ating tatalakayin. Sa talatang yan, sa verse 11 na yan, ang tinutukoy ng ating Panginoong Diyos o ang salita po ng Panginoon na biyaya ng Diyos ay walang iba kung ang ating Panginoong Jesus, siya po ang biyaya ng Diyos. At alam po natin na si Yesu Cristo ay anak ng Diyos at sinugo ng Panginoon dito sa mundong ito na makasalanan dahil ang mundong ito, ang lahat ng tao ay nahulog sa tinatawag na kasalanan. Wala pong taong matuwid dito po sa ibabaw ng lupa, lahat ay nagkakasala. Kahit tayo ay nasa loob at sa labas, lahat ng tao ay nagkakasala. At ito pong kasalanan na ito ay hindi po kalooban ng Panginoon. Simula pa nung kalimikha niya ng tao, hindi po ganoon ang kanyang kalooban, hindi po ganoon ang kanyang layunin ng Diyos para sa tao. Ang layunin ng Diyos para sa buhay po ng tao, mamuhay na may katwiran, mamuhay na matuwid. Subalit, nagkataon na ang tao ay nagkasala pa rin dahil pinili ng tao na gumawa ng kasalanan. Imbis na gawin yung layunin ng Diyos ay pinili pa rin ng tao na nagkasala. Pero hindi pa rin tumigil ang Diyos doon na nung nagkasala pong tao, ayon po sa Biblia, ay gusto niya pong lipunin lahat ng tao na makasalanan. Siya po'y nagsisisi noon nung nilikha niya ang tao sa aklat ng Genesis. Pero may nakita ang Diyos na isa pong matuwid na tao at ang Diyos ay nagkaroon pa rin ng habag at dakilang pagmamahal sa tao kaya ang ginawa ng Diyos ay isinugo niya pong kanyang anak na si Yesu Cristo upang ang tao ay maligtas sa tinatawag na kapahamakan o parusa na naghihintay. Ang kaligtasan, ayon po sa Biblia, ay para sa lahat ng tao. Ang kaligtasan wala pong tinatangi, wala pong pinipiling tao. Ano man po ang inyong lahi, makasalanan ka man, o lahat ng tao ay nais ng Diyos ay maligtas. Kaya ang Panginoong Diyos ay sadyang napakabuti, puno-puno ng pagmamahal, kahit na ang tao ay makasalanan, ay nais niya pa rin na maligtas ang lahat ng tao. So dyan po sa ating nabasa sa verse 11, kaligtasan para sa lahat. So, sa Titus chapter 2 verse 14, ibalik na sa Titus 2:14. Diyan po,
ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin tubusin tayo sa lahat ng kasamaan. So dyan po sa verse 14, ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili para tubusin tayo sa lahat ng kasamaan. So ating Panginoong Jesus, inialay niya ang kanyang buhay. Inialay niya ang kanyang sarili. Example, pag meron po tayong isinangla na isang bagay, at kailangan nating tubusin yun. At ang bayad sa gusto natin tubusin ay pera para mabawi, para matubos natin yung isang bagay. Pwedeng pera ang ating pangtubos. At dito po, sa tao, upang matubos ang tao sa kanyang kasalanan, ang ibinigay ng Diyos na pangbayad o pangtubos ay yung buhay ni Jesus. Sa ano pong paraan na tayo tinubos ng ating Panginoong Jesus? Sa pamamagitan sa pagpapako sa krus. Ang pagkamatay ni Jesus, ito po yung tinatawag na isang uri ng kamatayan na shameful death. Kahiya-hiya na pagkamatay. Kasi sa Biblia, pag ang isang tao na ipako sa krus ay mabigat ang kanyang kasalanan. Mabigat ang kanyang nagawang kasalanan kaya ipinapako sa krus. Noong panahon ko ng mga na ganun po yung isa pong kamatayan na kahiya-hiya ang pagpapako sa krus noong unang panahon. Bago po ipako sa krus si Jesus, marami po siyang pinagdaanan. Siya po'y binubuli, siya po'y pinagsusuntok, pinagsisipa, at kung ano po yung mga ginawa ng mga tao noong panahon na yun. Kahit si Jesus ay hindi po siya nakitaan ng kasalanan. Siya po'y matuwid. At nakita po natin yung sakripisyo at paghihirap ng ating Panginoong Jesus upang tayo po'y matubos sa kasamaan, upang tayo po'y matubos sa kasalanan. Isipin po natin yung hirap na dinanas ng ating Panginoong Hesus sa time na yun. Lahat ng kirot, lahat ng sakit ng katawan ay tiniis niya para sa ating lahat na makasalanan. At yan po sinabi niya upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan, tubusin tayo sa ating mga kasamaan. Pag hindi po tayo matubos sa ating mga kasalanan at kasamaan, ay tayo po ay mapaparusahan. Harapin po natin yung tinatawag na kaparusahan na nagmumula po sa Panginoong Diyos. At sa Biblia, ang sinabi niya po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat ng pagkakasala na ginawa natin ay may kabayaran, may kapalit na parusa o pagdurusa. Subalit ang Panginoong Diyos ay mahabagin pa rin. Lahat ng pagkakasala ay mayroon kong kabayaran na parusa. Subalit ang Panginoong Diyos ay punong-puno pa rin ng pagmamahal. Ayaw niya po tayong dumanas ng parusa na walang hanggan. Dito po sa lupa ay ang parusa ay may hangganan. Pero sa kabilang buhay na ayon po sa Biblia, na parusa na sinasabi po ng Biblia, parusa na walang hanggan, walang tigil na pagpaparusa. Kaya dito pa lang po sa lupa ay tayo na po'y tinubos ng Panginoon sa ating mga kasalanan. So dahil po ating mga mabasa sa verse 9, sa verse 14, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa iyo, para sa atin lahat na tao na nandito po sa mundong ito. At sinabi po dyan, tao'y maging mamayan niya.
ibig po sa nang sabihin po ng mamayan ay tao niya o mga anak niya. Sa Biblia ay hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yan po ang sinasabi po ng Biblia. Subalit, pag tayo po tinubos ng ating Panginoong Hesus, ay tayo po ay magiging anak niya. Mga minamahal na mga kapatid. So, hindi po lang tayo tubusin sa ating mga kasamaan o kasalanan upang tayo po maging mga anak niya. O puri ng Panginoong Diyos. At tayo po nagiging anak ng Diyos sa pamagitan ng pagtubos ni Jesus sa ating buhay. At hindi lang yan, at handang gumaguti. Yan naman po talaga ang Diyos sa buhay po ng tao, gumawa ng mabuti. Yan po talaga yung layunin at purpose ng Diyos na nilikha niya ang tao na gumawa ng mabuti. Subalit, ang kasalanan ay nandyan din na napilit na sumisiksik para yung tao ilihis sa layunin ng Panginoon. Na imbis na gumawa ng mabuti ang tao ay gumagawa ng kasalanan. So, sino ba ang mastermind sa kasalanan? Ang mastermind sa kasalanan, walang iba, si Satanas. Siya pong nagdidikta sa tao ng gumawa ng kasamaan. Siya pong nagdidikta sa tao ng gumawa ng kasalanan. Kahit na ayaw ng tao na gawin, nandyan si Satanas na nagdidikta, gawin mo yan. Kaya kung minsan may mga tao na nagsabi, ikatanong, bakit mo nagawa yan? May nagbulong sa akin kaya nagawa ko yun. Nawala naman sa plano na gumawa ng kasalanan, pero si Satanas, siya pang dumidikta na gawin ng kasalanan. Dahil naranasan ko rin yan nung hindi pa ko nakakilala sa Panginoon. Wala naman sa aking isipan na gawin yung bagay na yun. Pero parang may dumidikta sa akin na gawin yung bagay na masamang gawain. Now, nung ako'y sumampalataya sa Diyos at nakilala sa Panginoon, now I know na talagang si Satanas pala ang pulot dulo ng lahat ng kasamaan. Siya ang nagdidikta na sa tao upang gawin yung kasamaan. Pero ang Panginoong Diyos na nabuhay, hindi po ganoon ang kanyang layunin sa buhay ng tao. Ang kanyang layunin ay gumawa ng mabuti. Hindi po natin magagawa na gumawa ng mabuti kung wala pa po ang tulong at gabay ng Diyos. Para tayo po gumawa ng mabuti, kailangan po nating makinig, mag-aral ng salita ng Panginoon. Dahil po ang banal ng Biblia, siya po nagtuturo kung ano po yung mabuti nating gawin. Ang Biblia po nagtuturo ng mga mabuting bagay. Sa pagbabasa ko po ng Biblia, pakikinig ko po ng salita po ng Panginoon, wala pa akong napakinggan na ikakapahamak ko. Ang nabasa ko lang at napakinggan ko ay yung ikakabuti ko. Kaya minamahal na mga kapatid, ito pong salita po ng Panginoon ay para sa ating ikakabuti. Hindi po sa ikakasama, bagkus ikakabuti po ng buhay po ng bawat isa. Mga minamahal po naming kapatid. So, number one, upang tayo tubusin sa ating pagkakasala. Lahat ng tao ay layunin ng Panginoon matubos sila sa kasamaan. Number two, mga minamahal na kapatid. Sa Luke chapter 9, 19 verse 9 and 10. Lucas 19 verse 9 and 10. So, pangalawa, ang kaligtasan ay ngayon na. No? Ang kaligtasan ay ngayon na. Luke chapter 19, yan po. Sinabi sa kanya ni Jesus, dumating na ngayon ang kaligtasan sa sangmangayang ito dahil siya ay mula rin sa lahi ni Abraham.
sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Sa ibang version, ang kaligtasan ay ngayon. Dito po, sa ating nabasa, minsan tayo po'y naliligaw. Naligaw din tayo. Naligaw tayo sa landas ng buhay. Nag-iba yung tinataak nating daanan. Naliligaw. At dito po, dumating na ngayon. Nandun yung word na ngayon. Salvation is now. Ang kaligtasan, kailangan ay ngayon na. Huwag natin pong ipagliban ang kaligtasan. Huwag po natin ipagliban ang kaligtasan. Huwag natin sabihin ay sa isang buwan na, sa isang taon na, sa isang araw na. Diyan po sa Luke 19 na yan, meron pong isang tao din na makasalanan. Pero diyan po, sa ayon po sa nilalaman ng talatang yan, ay ito pong tao ay isa ring makasalanan. At ninais niya po na kita si Jesus. Narinig niya rin po ang patungkol kay Jesus. Marami itong tao na ito ay pagod na rin sa buhay na kasamaan. Gusto na rin pong magbubuhay, pero hindi niya pong magawa-gawa. Lahat ng tao, gusto na rin po nilang magbagong buhay. Lahat ng tao ang nagsasawa na rin sa masalimuot at walang direksyong buhay. Kaya itong tao ito ay pilit niya pong makita si Jesus. At gumawa siya ng paraan upang pansin ni Jesus itong tao ito. At nakita ka ni Jesus itong tao ito. At yung dyan ay kanila pong binubuli itong tao ito. Pero sinabi ni Jesus sa mga tao, siya ay muling sa lahi ni Abraham. Kaya nga ang kaligtasan, wala pong pinipili. Ano man ang lahi natin, kailangan natin ang kaligtasan. Maging Ilocano ka man, Bisaya ka man, o Tagalog ka man, kailangan mo ang kaligtasan. Wala pong tinatangi ang Diyos patungkol sa kaligtasan. So, ang kaligtasan, kaya sinabi po dyan ng Biblia, pumarito ang anak ng Diyos upang iligtas at hanapin ang naliligaw. Kaya sa araw na ito, isa ka sa hinahanap ng Panginoon. Amen. Isa tayo sa hinahanap ng Diyos. Pag naramdaman mo ang pagkilos ng Panginoon, huwag mong pigilan. Kailangan na bukal ang puso mo na tanggapin ang tinatawag na kaligtasan. Ito pong kaligtasan na ito ay kaloob ng Diyos. Ang regalo, kailangan mong tanggapin upang maging sa iyo. Mga minamahal, kaya ang regalo na yan na iniaalay ng Diyos sa atin, tanggapin natin ang kaligtasan na yan na kaloob ng Diyos sa bawat tao. Mga minamahal naming kapatid, so pumarito si Jesus upang iligtas ang mga naliligaw. So tayo, lahat ay naligaw tayo dahil sa pagkakasala. Pero puri ng Panginoong Diyos at pumarito si Jesus upang tayo hanapin. Kaya sa pagkakataon ito na meron itong gawain, kahit nasa loob tayo dyan sa mga aselda, ay purihin ang Panginoon dahil inaabot kayo ng minsay ng Panginoon, minsay ng kaligtasan. Mga minamahal namin kapatid, sa ating Panginoon Yesus may pag-asa, may mga ginagawang hindi sa buhay po ng mga tao. Kahit yung taong napakasama,
ay kaya kong baguhin ng Panginoon. Mga minamahal, kahit napakasamang tao kayang baguhin, kayang iligtas ng Diyos. Basta lumapit lang tayo sa Kanya. Yun pang sinasabi po ng Biblia, lumapit tayo sa Kanya. Lumapit tayo sa Panginoon. Kaya nga, ang may kwento po sa isang barbershop, ang mga barbero kung minsan ay marami ring kwento. Mga kwentong barbero. Sinabi po ng kwento ng barbero, bakit kaya sa labas? Sa tao, maraming mahaba ang buhok. Ano? Ang sagot naman ng bata ay, bakit kaya ang tao ay makasalanan? Ang sabi ng barbero. Ang sabi naman ng sagot ng bata, kung sila ay lalapit sa Panginoon, babaguhin niya ang kanilang buhay. Sinabi rin ng bata sa barbero, bakit kaya maraming mahabang buhok? Ang sagot naman ng barbero, paglalapit itong mga tao may mga mahabang buhok, ay gugupitan ko ang kanilang mahabang buhok. Ganon din po sa Panginoon, upang tayo po'y kanyang baguhin, lalapit tayo sa Panginoon at babaguhin ang ating buhay. Kung hindi po tayo lalapit sa Kanya, ay hindi po mapabago ang ating buhay. Kung nagtitigas tayo, hindi po mapabago yung ating buhay. Kailangan natin lumapit kayo sa ating Panginoon. At siya ang magbabago sa ating buhay. Kailanman, kahit anong gawin natin, hindi po natin mapabago ang ating buhay. Hindi natin kayang baguhin ang ating buhay. Pabalik-balik pa rin. Kahit na ilang bagong taon na lumipas, na New Year's resolution na sinasabi po ng tao, ay mamaya-maya babalik pa rin sa dati. Kaya hindi natin po kayang baguhin ang ating buhay, mga minamahal na kapatid. Kaya lumapit tayo sa Panginoong Diyos upang babaguhin niya ang buhay po ng bawat isa sa atin. Mga minamahal pong naming kapatid. At ang isa pong palatandaan na tayo po niligtas ng Panginoon, mayroong pagbabago. Yan pong isang palatandaan na maliligtas ang tao. May pagbabago. Nakikitaan po tayo ng pagbabago. Mga minamahal na kapatid, sa Hebrews 9:22, Hebrews 9:22, yan po, ayon sa kautusan, nililinis sa pamagitan ng dugo halos lahat ng bagay na ginagamit sa pagsamba. At kung walang pagbubuhos ng dugo bilang handog sa Diyos, wala rin kapatawaran ng mga kasalanan. So, dito po, sa verse na yan, to take away sins. Diyan po sa letter B, at kung walang pagbubuhos ng dugo bilang handog sa Diyos, wala rin kapatawaran ng mga kasalanan. So, ibig sabihin yung pagbubuhos po ng dugo ay kamatayan. Siyempre, pag naubusan ka na ng dugo, pamatay ka. Diyan po sa verse na yan, ang tinutukoy ay si Jesus na bumuhos yung kanyang dugo at sa pamagitan po ng kanyang kamatayan, nagkaroon ng pag-asa ang tao. Kaya yung kamatayan, pagkalibing at pagkamuling buhay ni Jesus, yan po yung magandang balita. Kaya yung pagkamatay ni Jesus ay magandang balita. Pero sa tao, pag namatay ang tao, ay pangit na balita. Hindi magandang balita yung pag may namatay.
manulungkot ka. Pero kay Jesus, ang kanyang kamatayan ay magandang balita. Hindi po pangit na balita. Yung pagkamatay ni Jesus ay magandang balita. Dahil ang tao nagkaroon ng kaligtasan, nagkaroon ng kalayaan. Yan po yung magandang balita. Yung kamatayan ni Jesus. At kung wala pong muling pagkabuhay ni Jesus, ay wala pong saysay yung ating mga ginagawa. Ayon sa Biblia. Kung hindi nabuhay si Jesus, ay tayo ay patuloy pa rin na namumuhay sa kasalanan. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Kaya muli pong nabuhay si Jesus upang mayroon pong saysay lahat ng ating ginagawa. Pag hindi po nabuhay si Jesus, ay tayo pa rin po nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya yung kanyang muling pagkabuhay ay may kapangyarihan. So hindi lang po tayo iniligtas, bagkus lilinisin tayo sa ating pagkakasala. Yung ginagamit na paglinis ni Jesus, yung kanyang dugo. Linisin tayo sa ating mga kasamaan, sa ating mga pagkakasala. So, makapangyarihan ang dugo ni Jesus. Lilinisin niya po yung ating buhay. Ano man ngayon ang katayuan mo sa buhay mo, sa buhay natin, ang Panginoong Diyos ay bukas ang kanyang kamay, bukas ang kanyang puso na tayo po'y tanggapin mga minamahal na kapatid. Ang gawin lang natin mga minamahal na kapatid, tayo po'y lumapit sa Kanya. So ang kanyang kalooban, iligtas lahat ang mga tao. So, pagpalain po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Salamat sa inyong mga pakikinig.